So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo, no, ang nakakalungkot, napansin ko lang po talaga, na yung mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo na mga pro-BBM, o kaya mga, hindi naman nila type si Duterte, eh talagang nag-all out na po talaga na maging anti-BBM. Diba? Nagets nyo ba? Kumbaga dati ano sila, pro-BBM sila. Kumbaga dati parang neutral lang sila pero ayaw nila kay Digong. Pero dahil nga po sa utos ng kanilang ministro, no silang na nga po ngayon ay all out na po ng mga taga-suporta ngayon ng mga Duterte at anti-Marcos. Ayun ang malinaw dito. So ngayon meron akong kilala, hindi ba akong kilala? Meron tayong kilala dito, no? Kasi hindi mo siya kilala personal eh. Kilala niyo ba to? Si Rapido. Oo. Rapper ng flip top yan, yung kulelat. Taga Bacor, Cavite lang yan eh. Oo. So, nagtrabaho dito sa Eurotex. Eh, ako galing akong Eurotex eh. O, Eurotex Bacor ata siya. Pero ako galing akong Eurotex main sa sukat. Kasi nga, taga-sukat ako, di ba? O, yan. So, ito yung example, mga kababayan, no? No, na dating tahimik sa politika, bigla nangialam. Maraming ganyan. Oo, mayroon pa ako isang vlogger na kilala na idol ko yun eh. Magaling siya magsalita about business. Finalo ko yun nung nag-abroad ako kasi sabi ko, magbi-business ako, kailangan ko ng mentor. So, finalo ko yun. Walang ya, Iglesia ni Cristo pala. Kaya pala sumasama sa rally. Samantalang dati, walang pakialam sa politika yan. Lahat ng post niya dati, puro business lang. Lahat ng content niya, about lang sa negosyo. Ngayon, nako-content na about politics. Ganyan po sinisira, no, ng Iglesia ni Cristo, yung mga miyembro nila, pagdating sa paniniwalang politikal. Walang kalayaan. Tayo po, kini-criticize natin, no, yung ginagawa ng Iglesia, pagdating sa politika. Pero kung pag-uusapan naman natin yung usaping religion, hanggat maaari, ayoko pong pakialaman yan. Hanggat maaari. Chinkitan, no, medyo duda rin ako kay Chinkitan, kasi parang Iglesia rin, no. Medyo nagdududa rin ako kay Chinkitan, sa totoo lang. No, ngayon, may mga rumors ngayon na si Taberna suspendido bilang iglesia. Bali-balita lang naman yon. Ewan ko lang kung totoo. Dingkido ano yan? Kapara si Chris Ulo yan. MGCI yan. Kay Soriano. Ang gusto kong palabasin dito, ganito po yung mangyayari sa inyo. Kung dati wala kayong alam sa politika, na bigla kayo mangingialam sa politika. Kasi unaware kayo eh. Unaware kayo. So ito yung post ni Rapido, no? Oh, ito, layunin nila sa hearing. Akala mo naman maraming alam. Pero tinan nyo O sa hindi nakakilala sa kanya, rapper to sa flip top. Nagpi-flip top yan. So, si ang bali-balita po kay Taberna, suspendido. Ayun ang bali-balita. Ng galamay ng mastermind sa hearing sa Senate. Ito yung kaaway ni Nico David eh, no? Pero 2 minutes video lang to, play natin. Okay, sige, tingnan niyo to. At gumagalaw na naman ang galamay ng mastermind sa hearing sa Senate. Sipin nyo ang priority nilang So mastermind sa Senate. Mastermind sa Senate. Sino si Win? ng galamay ng mastermind sa hearing sa Senate. Sipin nyo ang priority nilang imbestigahan yung live stream ni VP Sara Duterte. Ginagawa tayong bobo ng mga to eh. Kawawa Sige. ang mamamayang Pilipino, ninakawan na tayo, ginagawa pa tayong tanga. Alam nyo kung bakit yun ang priority nilang imbestigahan? Kasi doon lang sila nakakakuha ng anggulo o butas kay VP Sara Duterte. Ano yun? Kita mo, di ba? Sabi ko sa inyo, unaware eh. Ayan ang mahirap dito, maraming follower to Pero unaware siya mga kababayan. Bobo nga kasi. O ngayon, ang sabi niya, kaya daw po nakafocus yung impeachment kay Sara dun po sa video dahil anong dahilan niya? Dahil kuha ng anggulo o butas kay VP Sara Duterte. Ano yun? Yun daw pagbabanta ni VP kay BBM. Doon lang daw kasi makakakita ng butas laban kay Sara Duterte. Kaya daw pinag-uusapan sa impeachment trial yung pagbabanta ni Sara. Okay. Alam nyo, mga kababayan, tanga yan eh. Una sa lahat, hindi lang po nakafocus sa pagbabanta yung impeachment ni Sara. Ang sabi sa inyo, tanga-tanga eh. O, 4 yan.
Kaya nga merong article of impeachment eh. So dito sila nakafocus. Pero ito mga kababayan, tingnan nyo to ha. Hindi. Tama ba yung sinabi niya? Ang tanong dito, mukhang mayroon taga-suporta si ano dito. Si Rapido, okay. Ang tanong dito, tama ba yung sinabi niya? Na nakafocus lang yung impeachment. Doon nga po sa pagbabanta ni Sara kay BBM, kay Presidente. Ang tanong ba, tama ba yung sinabi niya? Ngayon mga kababayan, mali siya doon. Kasi ang focus talaga ng impeachment ni Sara, 4. Di ba? 4 yan eh. O Article 1, o confidential funds. Article 2, unexplained wealth. Article 3, bribery. Article 4, grave threat and sedition. 4 yan. O di ba nagsisimula pa lang yung video, tanga na, di ba? 4 yan. So, sobrang kabobohan yun para sabihin na ang nakafocus lang kay Sara is yung grave threat. Kasi doon lang makakita ng butas. Hindi. Ang tawag doon, merong order kasi yan. Kung anong uunahin, ano ang pangalawa. Alam nga naman pag-usapan ng labo-labo yan. Tanga, di ba? Alam nga naman, ngayong oras, pag-usapan natin yung grave threat, mamaya naman yung bribery. O pagkatapos, mamaya naman, yung confidential fund. O mamaya ulit, balik tayo sa grave threat. Ganun ba dapat? Ano yan, labo-labo? Inunan lang po talaga yung grave threat kasi ayun po yung pinakamadali. Ayun ang pinakamadaling patunayan. No? At baka nga mga kababayan, no, kung talagang matumbok nila na totoong mayroong talaga pagbabanta na ginawa si Sara at mayroong illegal na ginawa si Sara, baka dito pa lang po sa grave threat, baka tapos na po yung impeachment. Baka lang. So ano bang, ayun ang hirap, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Yung magko-comment na wala namang alam sa politika. Di ba? Ayan ang pangit. Dapat paggagawa ng video, dapat aware po sa mga nangyayari. O, di ba? Okay, continue natin. Play pa natin. Mali, di ba? Doon nakafocus sa grave threat. Bobo nga eh. Ng galamay ng Maserte. Ano yun? Yun daw pagbabanta ni BP kay BBM. Ha! Yun lang. Pero sige, isipin nyo yung video na yun ay damdamin ni BP Sara Duterte. Nung nag-confess siya na merong nangyayaring korupsyon sa administrasyon. Wala na. Translator na. Translator na. Alam nyo, ang sabi ni Sara ganito. Wala naman sinasabing ganon. Yun ay naging behavior niya. That was hypothetical and conditional. Na kapag siya ay ginawa ng masama, maaaring may mga taong gumante para sa kanya. So hindi yun rektang pagbabanta. Conditional yun. Ha? Pero bakit nga yun ang binibigyan? Sige, pilit mo pa. Oo. Alam nyo, malinaw naman yung sinabi ni Sara doon. Malinaw naman yung ginawa ni Sara. Kitang-kita ng buong Pilipinas yan. Kitang-kita ng buong mundo yan. Kahit po yung media sa ibang bansa, ang pakakaintindi doon, pinagbantaan ni Sara Duterte, Vice Presidente, no? Ang ating Presidente Bongbong Marcos. Ganon. Alam nyo mga kababayan, no? Nagre-research po ako eh. No, kung meron bang nagbanta na Vice Presidente, no, napapatayin yung presidente sa buong mundo. Naghahanap ako eh. Kasi sabi ni Luis Tro, sa buong Pilipinas daw wala daw ganon. Oo. Sabi ko sa buong mundo kaya mayroong ganon. Wala rin ako nakita. Bukod tangi lang po talaga itong may saltik na itong na Vice Presidente ang gumawa nun. Ano nangyayari kasi dito, pangat yung ganyan, yung nagiging translator ka. Wala namang basihan. Ang pagbasihan mo lang dito yung video. Ano yung motivation ng video? Si Zuleika Lopez. Pero ang point dito, mga kababayan, ganun po ang ugali ni Sara na handa siyang mag-hire ng hitman kapag ino-oppress mo. Oppress. Well, para sa akin, magandang sabi oppression kasi, puta, tinan mo deserve niyang ma-oppress kasi in the first place, tinatanong si Zuleika Lopez kung anong kinalaman niya sa confidential fund. Anong ginawa ni Zuleika Lopez? Nagsakit-sakitan. So, hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? Kaya nagawa ni Sara na pagbantaan nga po si PBBM nun, si Lisa Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Dahil po si Zuleika Lopez po pinakulong. Bakit pinakulong? Kasi po, nakitaan po kasi na merong kinalaman si Zuleika Lopez sa confidential fund. Merong kinalaman. So, ang nakapag-booking sa kanya si JJ Suarez. Na ngayon, na pinakontempt naman siya ni Franz Castro. So, ayaw nila nun.
ayaw nilang makulong si Zulaika Lopez. Kaya nagdrama-drama. No, ako, ino-oppress ako. Well, sige. Kung oppression ng tingin mo dyan, sige, sakyan natin. Oppression. Ngayon, doon nagalit si Sara. Kasi nga, shota niya nga daw yan, si Zulaika, no? So, yan, sige. Continue. Translator, parang si Panelo lang eh, no? Siya ay ginawan ng masama, maaaring may mga taong gumante para sa kanya. So, hindi yun rektang pagbabanta. Conditional yun. Ha? Pero bakit nga yun ang binibigyan diin? Kasi akala nila, merong impeachable offense na pwedeng ma-violate para... Meron. Sedition yun eh. In the first place, sedition yun eh. Sige, tanggalin natin yung grave threat kasi hindi ka naman naniniwala doon. Pero yung pinagbantaan mo yung presidente, nagharap ka ng hitman, no? Ang sinira mo doon is yung flow ng ating konstitusyon. Yung flow ng gobyerno sinira doon. So, ang tawag doon sedition. Tanga na talaga, no? Alam nyo, ayan ang hirap eh, no? Kapag yung bigla na lang lalabas, wala namang alam sa politika, ayan ang hirap eh. O parang isa nga, yung vlogger na kilala ko nga, gumawa ng video, no? Meron siyang dalang flag. Sabi niya, tayo mga kababayan, karapatan natin magsalita sa kalsada. Okay, tama yun. Karapatan natin magsalita sa kalsada, may dala siyang flag. Huwag tayo matatakot. Kasi tinatakot tayo na magsalita sa kalsada. Ay, teka lang, sabi kong ganun. Teka lang, sino na nanakot sa inyo? Wala, di makasagot eh. Di makasagot. Kita nyo, di ba? In the first place kasi, siya po, vlogger po siya ng negosyo. Business vlogger po siya. Magaling siya, sa totoo lang, magaling siya. Yun nga lang, pumasok ko sa politika. Yung huling video niya nga, gano'n, may dala siyang flag sa harap ng Senate. O karapatan natin magsalita pag meron tayong reklamo. Okay, tama. O tayo mga kababayan, kung sa tingin niyo po, kayo po merong reklamo sa gobyerno natin, huwag tayong matakot magsalita. No? Dito sa harap ng Senado. Okay, sige, maganda yun. Dahil mga kababayan, huwag tayong matakot dahil tinatakot nila tayo. O, teka lang. Walang ganon. Ayan ang sinasabi ko eh. No? Marami pong ganyan ngayon na in the first place, hindi naman talaga sila political vlogger. Bigla nag-vlogger na sa politika. Nililigaw nyo yung mga tao dito. Parang si Rapido. Maraming follower yan. Sa flip top yan eh. O nung nag-politics, hindi nang mukhang tanga. No? Isipin mo yan, video mo sa Facebook mo. Halos lahat, majority, tinatawag kang bobo. Kasi nga bobo ka nga. Dapat, kung magsasalita about politics, medyo mahirap nga lang, kailangan pag-aralan mo yung background. Sige, tinan nyo pa. Continue natin. Sige. Sapat na dahilan para daw ma-impeach ang isang vice-presidente. Yung hearing na nangyayari, propaganda proceeding, tama si Atty. Panelo. Diba? Minimislead nyo ang taong bayan. Mayroon bang sinabi si Panelong propaganda to? Parang napaka-unfair na sabing propaganda to ni Panelo, no? Kung sinabi niya yan. Parang mukhang hindi niya ata naintindihan. Meron bang sinabi? Parang wala akong nakitang sinabi ni Panelo na propaganda. Yung minimislead, baka meron. Yung minimislead nila, yung mga tao, baka meron. Pero propaganda, meron. Sinabi propaganda. Okay. Meron pala. Meron daw. Sige. Wala akong narinig eh. Wala. Kung talagang fair kayo, NBI, di ba? Bakit hindi nyo binigyan ng pansin yung confession na ginawa ni VP Sara Duterte na merong corruption? Bakit hindi nyo imbestigahan si BBM? Si BBM na yung tinuro. Baka ikaw may ebidensya ka. Sige nga, ayan tayo. Sabi ko sa inyo pag tanga-tangahan Baka ikaw may ebidensya ka na kurakot si Presidente. Kasi ako, matagal na rin ako naghahanap ng ebidensya na kurakot yan si Bangag. Bangag ang puta. Tinan nyo ha. Alam nyo, mahirap yung ganyan name drop. No? Kung wala kang ebidensya. And by the way, mga kababayan, yung flood control scandal na yan. Ano ba, bulag ba kayo? Marami na pakulong Di ba? No? And by the way, ang may hawak mo ng korupsyon para magpakulong, ang alam ko, DOJ at saka Ombudsman. Di ba? NBI kapag na-request lang. Tama, di ba? Hindi mandato ng NBI na mag-imbestigasyon o mag-imbestiga sa mga kurakot.
Pero lang kung ni-request sila. Kunwari, ni-request sila ng presidente, o NBI, imbestigahan nyo nga yan, yung kurakot na yan. Alam ko pwede yon. Pero hindi nila mandato yon. Ang may mandato po talaga sa pangungurakot ng mga politiko, DOJ at saka ombudsman. Ano ba? Tanga! Ilan to? Tanga-tanga? Nag-name drop pa. O anong ebidensya mo? O ako mga kababayan, sinasabi ko, si Sara magnanakaw. O di ba sinasabi ko yan? O baka sabihin nyo naman sa akin, mga DDS, takero. O kung alam mo pala magnanakaw si Sara, di mag-file ka ng kaso. Pato mag-file ng kaso, mayroon ng impeachment. Di ba? O kayo, turo kayo ng turo na magnanakaw presidente. Baka may ebidensya kayo. O baka may ebidensya kayo. O magabang kayo next year. O kasi merong 1 year ban, di ba? Sa impeachment. O kaya, mga kababayan, dapat nung nakaraan pa lang, nung kung may ebidensya pala kayong magnanakaw yung presidente, dapat pinakita nyo na. Dinala nyo na dapat sa sa Congress. No, pinakita nyo kay Tino, kay Congressman Tino, kay Congressman ko, at saka kay Sara Ilago. Puta, tanga ang puta. Sabi ko sa inyo eh. Alam nyo, yan ang hirap, no? Yung gagawa ka ng video, yung proud ka pa, pero ang nilabas mo, katangahan lang. Dapat siya ang topic ngayon sa hearing sa Senate eh. Kasi ang dami na nagsasabi na siya yung mastermind. O, marami nagsasabi. Magkaiba yung nagsasabi sa ebidensya. Alam nyo, alam nyo pag politics po yung topic, dapat medyo maingat ka sa paggamit ng words. So, chismoso ka. Marami nagsasabi, sabi nito, sabi niya, sabi nun. So, chismoso ka. Merong corruption na nangyayari. Isang vice presidente na magsabi na merong corruption, hindi biro yun. Sincere yun, seryoso yun. Bakit hindi yun ang una niyong imbestigahan at bigyan ng diin? At kung Kita nyo, mali talaga eh. Mali talaga eh. No? Hindi po nag-grave threat si Sara Duterte dahil merong corruption na nangyari. Nag-grave threat si Sara Duterte dahil nakarandam nila, ino-oppress po si Zuleika Lopez. Di ba? Hindi tungkol sa corruption yan. Dapat tinunod mo muna yung video na 2 oras. Ano ko ba? Sige. Compare kayo sa pag-iimbestiga, merong mga staff ni BP Sara Duterte na may bantarin ng buhay pero hindi nyo inimbestigahan. Mali. Lumalabas na bias talaga kayo. Mali. O kita mo, di mo talaga alam. Di ba? Inimbestigahan po yan si Zuleika Lopez. Di ba sinasabi niya na may pagbabanta? Pinatawag po yan ni NBA Director Santiago. Hindi po nakag-cooperate yung OVP. Nabalita yun ah. Di ba? Nabalita yun, di ba? Na sila po ay hinahanap ni NBA Director Santiago. O pero, hindi naman napag-cooperate. So wala talagang alam to, no? Wala talagang alam. Okay, tigilan natin yan. Dahil sumasakit ang ulo ko sa kanya. Bobo eh. Meme lang yan, okay. So yun mga kababayan, no? Well, sila natin, no? Kung ano mangyayari dito. Pero ano bang gusto kong palabasin dito? Bakit siya yung napili ko na gawing topic? Kasi ito po yung example mga kababayan ng mga iglesia ni Cristo, no? Na talagang wala na, talagang nag-all out na po sa politics. Talagang wala. Ang topic ko na politics pero in reality talaga wala silang alam. 'Di ba? Hindi nila alam yung background, wala silang alam. Dahil iba naman yung ginagawa nila dati. O si Rapido, rapper, sa flip top. 'Di ba? Yung ibang mga vlogger, business vlogger. O ngayon nangingialam na sa politika. So ganon. Ganon ang ibig sabihin. So kapag ganyan po nangyayari, kapag pinipilit niyo yung mga, hindi naman pinipilit, kapag talagang gumawa na lang po ng paraan itong mga tao na ito na mag-topic na lang ng politika, ganyan po mangyayari. Sali-saliwa po yung narrative. Diba? Sali-saliwa, diba? Yung narrative, diba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito kay Rafi do. Actually magaling sana yan, no? Si Rafi do.